Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are the group 10 together with Samera Manitsen and Alisa Utug. Our topic is about polymorphism. From the word poly mean many and morph take a different form. In short, polymorphism is having many forms. Polymorphism is a fundamental concept in object-oriented programming or OOP in C# that allowed objects of different classes to be treated as objects of a common base class or interface during runtime. It means ang polymorphism is nag-allow siya ng isang object mula sa iba't ibang class, which is para siyang tinatrato bilang isang karaniwang base class during the runtime. It enables flexibility and extensibility in software design by providing a way to write code that can work with objects of various types without needing to know their specific implementation. It means ang kakayahan ito ay nagbibigay ng flexibility or extensibility sa software design. Sa madaling salita, ito ay nagpapahintulot na gumamit ng isang interface or base class para sa iba't ibang classes na hindi kinakailangan malaman ang particular na implementation. Polymorphism through inheritance and method overriding. Polymorphism through inheritance involves creating a class inherency where a subclasses inherited properties and behavior from a common base class. It means ang polymorphism is isang OOP techniques na gumagamit ng inheritance para makagawa ng isang class and pwede kang gumawa ng maraming pang classes na nag-inherit sa kanya para magkaroon ka ng iba't ibang forms. For examples na lang is mag-isip tayo ng isang object na maraming siyang variants. Here the example. Our base class is animal. Class animal. Meron siyang subclass na class dog. Which is, yung class dog is, na-inherit niya yung base class mo, which is animal. Nag-override yung class or subclass mo, which is, nagbibigay siya ng sounds na wolf, which is the dog. Polymorphism through interface and method implementation. Polymorphism through interface involves defining a set of method signatures in an interface, and multiple classes can implement this method according to their specific behaviors. Objects of these classes can be treated instance of the interface types, allowing for flexible usage. Here is the example. Meron siyang interface na I-shape, which is yung I is nagpapakita siya ng interface. Meron siyang dalawang classes, which is the class circle and class square. These two classes is nag-implement sila ng I-shape interface, which is nagbibigay sila ng output, which is draw a circle or draw a square. And yun yung pagkakaintindi ko kung ano yung polymorphism. Assalamualaikum and good day everyone, especially to you ma'am. My name is Samira Asmanitsin. Today we're gonna discuss all about polymorphism use cases. The first one, collections. Polymorphism is widely used in C# collections such as list or dictionary, TK, T-value. You can store various types or objects in the same collection, treating them as instances of their common base class or interface. Ibig sabihin ang polymorphism ay tumutulong sa pag-ayos ng mga bagay na ito sa loob ng list. Kahit na ang mga object ay iba-iba, maaari mo pa rin gamitin ang mga parehong pamamaraan para sa lahat ng mga ito. Magbibigay ako ng example. Isipin mo,
meron kang isang box. So, sa box, ilalagay mo ang mga bagay na pare-pareho. So, halimbawa, puro apples lang. So, gamit ang mga polymorphism ng mga collections na gaya ng list. So, pwede kang maglagay ng iba't ibang uri ng fruits sa ibang box. So, like orange, grapes, avocado. So, basta meron silang common na katangian. Halimbawa, lahat sila ay mga fruits. Gumagana ito sa pamagitan ng paggawa ng isang base class. So, halimbawa, fruits. So, ang fruits ay may mga properties na common sa lahat ng fruits. So, tulad ng mga kulay at timbang. So, pagkatapos, gagawa ka ng mga derived class. Halimbawa, orange, grapes, avocado. So, ang mga derived classes ay magkakaroon ng sarili nilang properties. Pero nakakapag-access pa rin sila sa mga properties ng fruits. So, dahil ang orange, grapes at avocados ay puro fruits, so pwede mo silang ilagay lahat sa isang list. So, ang list ay ituturing silang lahat bilang fruits. So, kaya pwede mong gamitin ang mga fruits sa listahan. So, hindi mo na kailangan ihiwalay sa listahan para sa bawat uri ng prutas. Ang polymorphism ay nagbibigay daan na gamitin ang parehong code para sa iba't ibang uri ng mga object. So, proceed tayo sa number 2, which is method parameter flexibility. So, polymorphism allows methods to accept arguments of different types, so enabling more generic and reusable code. So, ibig sabihin, kumbaga, ang polymorphism ay nagpapahintulot daw sa mga functions na maging mas flexible at kayang tanggapin ang iba't ibang uri ng input. So, ito ay nagre-resulta ng mas madaling code or mas reusable na code. So, example. So, meron kang isang switch na kaya mo gamitin para patayin or buksan ang iba't ibang ilaw sa bahay nyo. So, hindi mo na kailangan pa ng magkahiwalay na switch para sa bawat bulb. So, dahil isang pindot mo lang sa switch, so, mata-turn off or mata-turn in mo na ito through one switch. So, pag sinabi nating method ay parang isang function o procedure na gumagawa ng isang bagay, while ang parameter flexibility naman ay isang method na tumatanggap ng iba't ibang uri ng input. The last one are frameworks in APIs. So, many frameworks and libraries utilize polymorphism to allow developers to extend and customize their functionality by implementing specific interfaces or extending base classes. So, ito naman is, kumbaga, ang polymorphism daw ay nagbibigay daan sa mga frameworks at libraries na maging mas flexible at extensible. So, ginagawa nitong mas madali para sa mga developer na magdagdag ng bagong functionality or i-customize ang kanilang mga application nang hindi na kailangang baguhin ang core code ng framework. So, sample para mas maintindihan. So, meron kang isang block na door na maaring magbukas or magsara. So, example, like wooden door, glass door, sliding door. So, ang bawat uri ng door ay may sariling paraan ng pagbukas at pagsara. So, sa pamamagitan ng polymorphism, maaari mong gamitin ang isang solong method para buksan or isara ang anumang uri ng door. So, hindi mo na kailangang gumawa ng magkahiwalay na methods para sa bawat uri ng door. So, ang framework ay automatic na tatawag sa tamang method para sa uri ng door na ginagamit mo. So, ang mga developer ay maaring magdagdag ng bagong functionality sa framework nang hindi na kailangang baguhin ang code nito. So, maaari silang mag-extend
ng mga base classes o mag-implement ng mga specific interfaces para gumawa ng kanilang sariling mga blocks na magkasya sa framework. So sa programming, ginagamit ang polymorphism para sa mga framework at API. So pag sinabi nating framework ay parang isang set ng mga pre-written na code na nagbibigay ng mga pangunahing function and structure para sa isang application. While ang API naman ay parang isang set na nagsasabi kung paano gagamitin ang mga function ng framework. So that's all, and thank you for listening. So, Assalamualaikum and good evening to each and everyone, especially to you, ma'am. I am Eliza Diudug and my part of the report is about polymorphism use cases and benefits. So, we have flexibility and extensibility, code reusability, and sequence. Flexibility and extensibility. Polymorphism promotes code flexibility, making it easier to add new features or modify existing ones without altering the existing code base. So, polymorphism this referred to the ability of objects of different classes to respond to the same method call in their own unique ways. Code flexibility, polymorphism makes your code more adaptable sa halip na magsulat ng magkakahiwalay na code para sa bawat uri ng bagay. You can use a single method call that works for multiple types. Binabawasan nito ang dami ng code na kailangan mong isulat at ginagawang mas madali ang pagbabago ng mga bagay sa ibang pagkakataon. Adding new features. Kapag kailangan mong magdagdag ng isang bagong feature, maaari mo itong gawin ng hindi binabago ang existing code na gumagamit ng polymorphism. You just create a new class with the necessary methods and the polymorphic code will automatically work with it. Modifying existing feature. If you need to change how a particular object type behaves, maaari mong baguhin ang kahulugan ng class nang hindi nakakaapekto sa ibang bahagi ng code na gumagamit ng polymorphism. Example, imagine you're building a system for a music player. Mayroon kang mga class para sa mga kanta, album at playlist. Gamit ang polymorphism, you can create a play method that works for all three. Song, ang play na pamamaraan ay simpleng magpapatugtog ng kanta. Album, ang play na pamamaraan ay magpapatugtog ng lahat ng mga kanta sa album. Playlist ay ang play na pamamaraan ay magpapatugtog ng lahat ng mga kanta sa iyong playlist. Sa ganitong paraan, hindi mo kailangan magsulat ng magkahiwalay na play na mga function para sa bawat uri ng item ng music. You can use the same play method for any object that implements it, making your code more adaptable and easier to maintain. Code reusability. By using a common base class or interface, you can reuse code across different classes, reducing redundancy and improving maintainability. Sa madaling salita, ang pag-ulit ng code ay parang paggamit ng parehong code sa iba't ibang bahagi ng iyong program. Para maiwasan ang paulit-ulit na pagsusulat, maaari kang gumamit ng isang base class o interface na parang isang template para sa iyong code. Halimbawa, base class, imagine a recipe for a cake. You can use that recipe as a base to create different kinds of cakes like chocolate cake, vanilla cake, or strawberry cake. The base recipe, the base class provide the basic ingredients and step, while the specific flavors derived classes add their own unique touches. Interface. A set of instructions for assembling a toy. The instruction interface tell you what pieces to use and how to put them together, but they don't tell you what color and pieces should be or what kind of toy you're building. So, why is code reuse is important? Mas mabilis na paggawa, hindi mo na kailangan magsulat ng parehong code ng paulit-ulit.
and mas madaling ayusin kung may kailangan baguhin sa code. Mas madaling baguhin ito sa isang paraan lang. And mas malinis na code, mas madaling basahin at maintindihan ang code dahil mas organized ito. And ang pag-ulit ng code ay isang paraan para maging mas mahusay at mas madaling mapanatili ang iyong mga program. Sequence. A polymorphic code is often more organized and easier to maintain since it follows a more modular and hierarchical structure. So, imagine a polymorphic code as a large house with different rooms. So, each room has its own function but they are all connected by a main hallway. Ang polymorphic code ay nagbibigay daan sa iba't ibang bahagi ng code na magtrabaho ng magkasama ng maayos kahit na may iba't ibang paraan ng paggawa. Pang sa isang bahay, ang bawat kwarto ay may sariling gamit pero lahat sila ay nagtutulungan para sa pangkalahatang layunin ng bahay. So, why is polymorphic code is more organized and easier to maintain? Ito ay mas organized, parang ang mga kwarto sa bahay, ang iba't ibang bahagi ng code ay may sariling lugar at tungkulin. Mas madaling ayusin kung may kailangan baguhin, mas madaling hanapin at ayusin ang mga bahagi ng code na kailangan ng pagbabago dahil may sariling lugar ito. Mas madaling palawakin, parang pagdaragdag ng bagong kwarto sa bahay. Mas madaling madagdag ng bagong bahagi ng code sa polymorphic code nang hindi naapektuhan ang ibang bahagi ng code natin. Or in a simple terms, polymorphic code is like a well-organized and structured house that is easy to maintain and expand. In conclusion, polymorphism is a powerful concept in object-oriented programming in C# that enables code flexibility, reusability, and extensibility. Through inheritance and method implementations, developers can create modular, maintainable, and scalable C# applications. So, sa madaling salita, ang polymorphism sa C# ay malakas na concept. So, object-oriented programming na nagbibigay ng kakayahang magamit muli ang code, madaling palawakin as mas flexible sa pamamagitan ng paggamit ng inheritance and method implementations. Developer can more easily create C# applications that are more organized and maintainable and scalable. And that's all po, ma'am. Thank you. And this is the last reporter po.